Magandang araw o gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod ng Catholic Faith Discoverers, Kuya Jojo Abreu Lapis. Ginagawa po natin ang video ito dahil sa ating pagnanais na makatulong at maibahagi po sa iba ang katotohanan sa ating pananampalatayang Katoliko. Hindi lingid sa ating kalaman na marami sa ating mga kapatid sa loob at labas ng simbahan ang hindi pa po alam ang katotohanan ito. Kaya nga po, marami sa kanila ang nahila doon sa ibang pananampalataya dahil hindi nila alam ang mga katuruan mula sa ating Inang Santa Iglesia. Kaya po minabuti nating ibahagi ito upang sa gayon makatulong po tayo sa mga kapatid nating nagnanais malaman ang katotohanan sa ating pananampalataya. Talakayin po natin ngayon ang ating topiko about a brief history of the Roman Catholic Church. Ngayon mga kapatid, dumaan tayo sa Old Testament kung saan natin makikita at mababasa ang mga hula tungkol sa pagtatayong muli ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Dahil nga ito ay bumagsak dahil sa kasalanan ng mga Israelita at sila ay naging bihag hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Dahil nga ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan na mukhang tao at hayop na gawa mula sa plata, ginto at kahoy. At yun ang kanilang sinasamba bilang kanilang Diyos. Mababasa po natin yan sa Exodo Kapitulo 32, versikulo 1 hanggang 4 at sa Unang Mga Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. At ganoon din sa Unang Mga Hari, Kapitulo 18, versikulo 18. Kaya nga, sinabi ng Diyos na kanyang ibabangong muli ang kanyang kaharian. Basahin po natin sa libro ni Propeta Daniel, Daniel 2:44. Sa panahon ng mga hari iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at manatili ito magpakailanman. Ganon din si Propeta Amos, ganon din ang kanyang sinasabi. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ko ang guho, itatayo kong muli iyon kagaya noong una. Dumako naman tayo mga kapatid sa katuparan ng mga hula na iyon. Nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang pagtuturo, tinayo niya ang kanyang iglesia. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pa ang kamatayan ay hindi magtagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo, sa iglesia o simbahan, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal din sa langit. At ang ipahintulot mo dito sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Ganon ang authority na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesyang tatag. Ating basahin ang sulat sa mga gawa ng mga apostoles, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8. Ganito ang ating mababasa. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudya, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ganun din ang ating mababasa bilang karugtong sa mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 4. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napupuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa
ipinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, nagsalita ang bawat isa sa mga alagad ng Panginoon, kanyang mga apostolis, ng iba't ibang wika. Nangahulugan po ito sa kanilang misyon sa buong mundo, sa buong daigdig, sa lahat ng bansa na ipalaganap nila ang salita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. At dito naitayo ng Panginoon ang kanyang Santa Iglesia at inutusan niya ito upang mangaral at ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa buong daigdig mula sa Jerusalem. Tandaan po natin mga kapatid, mula sa Jerusalem, hindi po kung saan-saan nagmula. So ganyan po mga kapatid, mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So take note mga kapatid, sa pagtayo at mula pa sa mga hula sa ating mga propeta na mula sa Diyos, na ang kaharian ng Diyos na kanyang itatatag ay hindi po maibabagsak ninuman. At nang ito pa rin ito ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya na kahit na ang kamatayan ay hindi po mananaig laban sa iglesyang kanyang itinatag. At dito naman sa Mateo Kapitulo 28:20, maliwanag po ang sinabi ng Panginoon, turuan ninyo silang sumunod. Ibig sabihin mga kapatid, ang iglesia na kanyang itinatag ang siyang mayroong karapatan na magturo sa lahat ng tao. Wala pong iba kundi ang kanyang tatag na iglesia lamang. At kanya itong pinangakuan na lagi siyang kasama nito hanggang sa katapusan ng panahon. So ibig sabihin mga kapatid, hindi po natalikod ang Santa Iglesia ni hindi namamatay gaya ng sinasabi ng iba. Kaya po walang katotohanan ang kanilang sinasabi na natalikod di umano ang Santa Iglesia or namatay. Hindi po, dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ng ating Panginoon at ang sinasabi ng Diyos na hindi ito mapagtagumpayan ng kahit sinong masama. At nangako siya na kanya itong sasamahan hanggang sa katapusan ng panahon. Take note, sinasamahan po ng Panginoong Hesus ang kanyang Santa Iglesia hanggang sa katapusan ng panahon. At paano naman ito napuntang Roma? Ito ang mga katanungan ng ating mga kapatid sa labas ng simbahan na hindi po umano Roman Catholic ang iglesyang itinatag ng Panginoon dahil sa Jerusalem daw ito itinatag. Ito nga ngayon ang ating tatalakayin mga kapatid kung paano napuntang Roma ang iglesyang itinatag ng Panginoon sa Jerusalem. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35. Ganito ang ating mababasa. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato mo ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang bisis kung sinika na kukupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya pinabayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pinagpala ang dumating sa ngalan ng Panginoon. Basahin po natin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 21 versikulo 43. Ganito ang ating mababasa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, kinuha ng Diyos ang Kanyang kaharian na itinayo ng Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Kinuha niya ang Santa Iglesia na naitayo sa Jerusalem at ibinigay doon sa mga tao o bansa na tapat na maglilingkod at makapagbibigay nito ng mabuting bunga. Upang ating maliwanagan ng mabuti
kung paano nga ito napuntang Roma, basahin po natin ang sulat mula sa mga gawa ng mga apostoles, Kapitulo 22, versikulo 18 at 21. Nakita ko ang Panginoon, sabi ni San Pablo, na nagsasalita sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patutuo tungkol sa akin. At sa 21, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Kaya nga, ito ang kaganapan ng gabing iyon. Mababasa natin sa mga gawa, Kapitulo 23, versikulo 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoong Hesus kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma. So, ibig sabihin mga kapatid, ang sinabi ni San Mateo na ibibigay ang kaharian ng Diyos doon sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya, ang ibig parang sabihin nito ay ang Roma. Dahil nga, isinugo ng Panginoong Hesus si San Pablo doon sa Roma at doon siya magpatutuo sa mga salita ng Diyos sa Roma. Ayun, nireject kasi ng mga Israelita si Kristo. Kaya pinalipat niya ang headquarters ng kanyang Santa Iglesia doon sa Roma. Kaya nga, ito na po. Basahin po natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Ganito po ang ating mababasa. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumaganap balitang-balita sa buong daigdig. Kaya nga mga kapatid, ito ang katuparan ng mga sinasabi ng Panginoon. Ang ating mga tinuturo ng Santa Iglesia ay inilipat ng Panginoong Hesus doon sa Roma mula sa Jerusalem. At doon sa Roma, doon nagmulang lumaganap ito sa buong daigdig hanggang naging Catholic. Na ang ibig sabihin ng Catholic is universal. Kaya nga pag sinabi natin Universal Church, ang ibig sabihin po niyan, simbahan ng Panginoon sa buong daigdig. Yan po mga kapatid, ang katotohanan. Kaya nga, ang Santa Iglesia ay tinawag din nating Roman Catholic Church or Iglesia Catholica Apostolica Romana. Kasi nga, nasa Roma po ang Holy See, nasa Vatican City, at nandoon din ang mga libing ni na San Pablo at San Pedro. Basahin po natin mga kapatid ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 6. Tayo'y may isang Panginoon, iisang pananampalataya o relihiyon, at iisang bautismo o binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at manatili sa lahat. Maliwanag mga kapatid na iisa lang po ang ating pananampalataya at isa lang ang bautismo. Wala na pong ibang ibanghilyo, ganun din, wala na pong ibang bautismo, kundi nagmula lamang sa Santa Iglesia Katolika na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po ng kasaysayan ng Santa Iglesia Katolika with the historical supports from the World Church History Encyclopedias. Mga kapatid, basahin po natin ang mga referensya na atin pong isupport sa atin pong pagpapahayag ngayong gabi o ngayong araw. Ang una po nating i-presentar ngayon sa inyo ay ang The Book of Knowledge, page 287. Ganito ang sinasabi. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized to a structure
structure which he established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Pangalawa, Old World and America Encyclopedia, page 100, ay ganito ang sinasabi. More than 1,900 years ago, Jesus Christ, Son of God, came upon earth to save mankind. After his atoning death on the cross, he rose glorious and immortal. Before leaving this world to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to that church the command to teach all nations. So maliwanag po mga kapatid. Pangatlo, International Encyclopedia Volume 20, page 520. Ganito po ang sinasabi. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Number 4, the Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 261. Ganito po ang sinasabi. Roman Catholicism, the largest of the Christian denomination, is the Roman Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. Number 5, Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024. Ganito po ang sinasabi. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Number 6, the Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ganito po ang sinasabi. Greek Catholicos, universal, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ito ang ilan lamang sa mga katibayan bilang suporta natin sa biblical truth sa ating pahayag sa katotohanan. Ang katibayan bilang support sa ating Santa Iglesia Katolika ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tanggapin natin ang Panginoon ng may malaking paggalang at pagsamba sa Kanya. At huwag na huwag po tayong humiwalay sa katawan ng Panginoon, ang Santa Iglesia, dahil siya ang tagapagligtas nito. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan. At sinabi din dito sa Efeso 5:23, siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya dapat lang na tayo'y manatili sa punong Santa Iglesia Katolika at huwag tatalikod o tumalikod dito, dahil kung hindi, ganito ang kahinatnan natin. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5 hanggang 6. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon at inihagis sa apoy at sinusunog. Matanong nga lang po mga kapatid, ano nga pala ang kalagayan ng mga kapatid nating lumihis ng landas, tumalikod sa ating pananampalataya at doon umanib sa mga siktang tatag lamang ng mga tao? Kasama rin ba nila ang Diyos doon sa kanilang mga sikta? Upang ating malalaman ang mga kasagutan, basahin na lang po natin ang Biblia. Mga Awit, Kapitulo 127, versikulo 1. Ganito ang ating mababasa. Maliban nga na ang Diyos ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So wala tayong magagawa mga kapatid kung yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat sa banal na aklat ng buhay. Ang ginawa ng nagtayo ay walang kabuluhan kung hindi ito tatag ng Diyos. Ganon din ang ating mababasa sa New Testament. Mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24, ay ganito ang ating mababasa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa lamang ng tao.
Mga kapatid, napakaliwanag po ng salita ng Diyos sa banal na aklat Biblia. Hindi nananahan ang Diyos sa mga templo na ginawa lamang ng tao. Take note mga kapatid, i-clarify po natin ang mga salita na ginamit sa mga talatang ito. Sa mga awit, Kapitulo 127, versikulo 1, ang binabanggit dito, maliban nga na ang Diyos ang nagtatag nitong bahay. Bahay po ang binanggit. Dito naman sa mga gawa, hindi nananahan ang Diyos sa mga templo na ginawa lamang ng tao. Old Testament, bahay ang ginagamit na salita. Pumapatungkol po ito sa iglesia o assembly o people's assembly. Ang bahay. Ganon din ang templo. Pinapatungkol po ito sa mga tao. Assembly of people. Halimbawa, ako ngayon, mag-organize ako ng isang grupo at magtuturo ako ng kakaibang katuruan na hindi sumusunod sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ay ang ginawa ko, hindi po ako nagliligtas ng kaluluwa, kundi kinukuha ko yung mga atensyon ng mga mananampalataya upang ilihis sila ng landas palayo sa Panginoon. Saan sila papunta? Doon sa impyerno. Yun po mga kapatid, ang mangyayari pag ang isang tao humiwalay sa puno. Sino ang puno? Binabasa natin kanina. Si Kristo po ang puno. Siya ang nagtatag ng iglesia na kanyang katawan, at kung sino man ang humiwalay nito ay kagaya ng sanga hiwalay sa puno. Matutuyo at titipunin at itatapon sa apoy at sinusunog. Yan po mga kapatid ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Kaya po, kung kaligtasan man ang hanap natin, bakit doon kayo pumunta sa mga iglesyang tatag lamang ng tao? Makakapagligtas ba ng kaluluwa ang tao? Hindi. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, maliban na ang Diyos ang nagtatag ng iglesia o simbahan, ang ginawa ng nagtatag ay walang kabuluhan dahil wala ang Diyos sa mga iglesyang tatag lamang ng kung sino-sinong tao. Sana naman ay may natutunan tayo mula sa katotohanan ito na ating tinatalakay ngayon. Sana maging daan ito upang mas madali nating matuntun ang katotohanan na nagmula kay Kristo patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid natin nasa labas ng Santa Iglesia, hindi ko po intensyon na saktan ang inyong damdamin. Bagkus nga ay nagpapakita po ito ng malaking concern sa inyo. Habang may panahon pa, bumalik na po tayo sa ating inang Santa Iglesia. Dahil yan po ang pinakakuan ni Kristo na kanyang ililigtas. Dahil kapag hiwalay po tayo sa kanyang iglesia, ay maging halintulad tayo sa sanga na hiwalay sa puno. Matutuyo tayo at itatapon doon sa apoy. Alam na po natin kung ano yung apoy na tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Ito po ay ang parusa, pangalawang kamatayan, ang impyerno. Gusto lang po nating linawin mga kapatid na hindi po garantiya na kung mumimbro tayo ng Santa Iglesia Katolika ay maliligtas na po tayo. Hindi po ganun mga kapatid. Kailangan po nating sundin ang mga alituntunin na itinuturo sa atin ng ating inang simbahan. Dahil siya naman po ang inatasan ng Panginoong Hesus na magtuturo sa atin para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, maliligtas lang po tayo kung ating sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos na itinuturo sa atin ng kanyang Santa Iglesiang tatag. Dahil kapag hindi tayo sumunod, wala po tayong ipinagkaiba sa mga supakero o mga walang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sana pagpalain po tayo ng banal na Espiritu na maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. God bless us all. Hanggang sa muli.